Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa huwa alladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang ating pananaliksik, pag-aaral sa banal na Quran mula sa siyensya nito. Nakaraan ay pinaksa natin ang patungkol sa mga geology na kung saan sa pagkalupaan ay napatunayan natin kung ano ang modern science ngayon. Ito ay akmang-akma at tugman-tugma sa banal na Quran at bago pa nila ito inadiskubre sa bagong panahon pa lamang, matagal na itong nakasulat sa banal na Quran. Kaya ang banal na Quran ay hindi ito mapagkakamalian na ito'y tunay na revelasyon at hindi kayang gawin ng tao, especially ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no read, no write at imposibleng malaman niya ang mga bagay na ito. Naudakuhan natin kung saan nakaraan ang naging paksa natin ay pag-ikot ng mundo, dakuhan naman natin ngayon ang sa kalawakan na tinatawag nila itong, as far as I know, this is astronomy, na kung saan pangkalawakan at paksayin natin kung ang araw ba ay umiikot. Dahil natapos tayo sa mundo, daigdig, sa mundo, nagkakaroon ng gabi at araw, dumako tayo sa araw. Ang araw ba ay umiikot o hindi umiikot? At ano ang pinatunayan ng Quran patungkol sa araw? Pero bago natin ito dakuhan, nais nating malaman muna, sa loob ng mahabang panahon, ang mga philosophers, ang mga siyentipiko, sa European ito, sa European, ay naniniwala sila na ang daigdig ay nakatayo sa gitna ng sansinukob, na kung saan ito ay hindi gumagalaw, steady lang. Pero ang lahat na sa paligid nito, kabilang na ang araw, ang lahat ay gumagalaw sa paligid ng mundo. Ito rin ang paniniwala ng Greek and Ptolemaeus na si Aristotle at si Betlemus, na kung saan sinabi nila ang daigdig ay stationary lamang, hindi siya umiikot. But napatunayan natin nakaraan nito, ito ay umiikot. Okay, so ang paksa natin ng araw. Okay, kung umiikot o hindi. Okay, dumadako lang tayo dito sa mga taong nakadiskubre na kung saan, bago tayo punta sa araw, ay sinasabi lang ang mundo ay hindi umikot, ang araw umiikot. But in the 3rd century, this is a century, 3rd century BC, itong si Aristarchus, na kung saan ito ay taga Samos, isa itong Greek astronomers, na kung saan nag-response siya na ang mundo aniya umiikot. Yung kanina, hindi. Ito sabi niya umiikot around the sun. Around the sun. Okay? Pero sabi niya, ang araw hindi naman umiikot. Ito na, pumapasok na tayo sa araw. Pero sabi niya, ang araw ay hindi umiikot. Naka-steady lang, stationary lang, sa kanyang celestial na katawan, sa kalawakan. At ito ay nanatili ng matagal na panahon na ang paniniwalang ito na ang araw ay hindi umiikot. Ngunit ang lahat ay umiikot palibot sa araw. And also in 1543, ang isang Polish scientist na si Copernicus, actually ito ay nag-publish, gumawa siya ng aklat, ipinablish niya ito patungkol sa astronomy and the planets, nagpakita siya ng kanyang paniniwala, ebidensya, na ang mundo ay gumagalaw. Ngunit aniya ganun din kay Aristarchus, ang araw ay hindi gumagalaw. Pareho sila, wala silang pinagkaiba. No different opinion patungkol dito sa araw ay hindi umiikot, mundo umiikot. Until madiscover ni Galileo Galilei ang telescope, minonitor niya, nagmonitor siya sa taas, nakita niya na ang mga planeta ay nagmo-movements. Even na ang mga star, sabi niya,
gumagalaw sila, lumalangoy. At nanatili ang paniniwalang ito until dumating ang isang scientist na si Richard Carrington, na kung saan na-discover niya in the middle of century or 19th century, na kung saan sabi niya ang araw ay umiikot din. So gaya ng sinabi ni Galileo Galilei, na-discover niya rin ang lahat lumalangoy, umiikot, even the star, even na araw, umiikot. Naniwala din si Richard Carrington in 19th century na ang araw ay umiikot at siya umiikot mismo sa kanyang sariling exist. Gaya ng mundo na sumiikot din sa kanyang sariling exist sa isang espasyo na ang oras ay tinatansya niya ng araw na ito. Subalit ang paniniwalang ito na matagal na nilang pinag-aralan na sa unay hindi umiikot ang mundo, ang araw ang umiikot. Later, ang mundo'y umikot, ang araw naman ang hindi umikot. Later, umiikot ang mundo, lumiikot din ang araw. Napakatagal na ito sa banal na Quran. Napakatagal na, kaya hindi mo alam kung discovery ito. Baka nababasa lang nila ang banal na Quran. Pagkatapos nagkakaroon sila ng idea at pagkatapos pag-aaralan, tama nga ang Quran. Kasi kung wala nung hindi nila binabasa at napag-aaralan ng Quran, hindi nila alam eh. Nagkakaroon lang sila ng sarili nilang mga sapantaka, kahit na may mga gamit na, ayun, nagkakaroon pa ng kamalian. Pero ibang may gamit, katulad ni Galileo Galilei, nasilip niya talagang gumagalaw. That's why, umag-agree sa Quran ang kanilang modern science na kung saan, discovery, na ang araw ay umiikot at napakatagal na ito sa banal na Quran. Unang dalil sa banal na Quran, ang araw ay umiikot. In chapter 21, verse 33, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahar wasyamsu wal qamara kullun fi falikin yasbahun. At siya, meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha ng gabi at ng maghapon o liwanag. At ang araw, linikha niya rin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang buwan. At ang bawat isa ay nasa orbito na lumalangoy. Ang salitang ginamit dito na yasbahun ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula ito sa ugat na salitang sabaha yasbahun. Sabaha yasbahu. Sabaha yasbahu. Laging plural, yasbahun. Ang ibig sabihin ng salitang sabaha yasbahu, itong kahalagan ng grammar eh. Kaya kapag hindi ka Muslim, tapos pinamamalian mo ang Quran, hindi ka pwede. Dahil hindi ka naman Muslim, tiyak na hindi mo alam ang grammar, kaya marami ang nabibigo na pamalian nilang Quran. They are not grammarian in Quran. So the meaning of sabaha yasbahu, ito ay nagdadala ang salitang ito na ideya na gumagalaw, na nagmumula sa anumang gumagalaw nito sa katawan. Ang lalim, di ba? Paliwanag natin. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ang sabaha yasbahu, ito ay nangangahulugan kung ang tao ang tinutukoy mo sa kalupaan, ito, kalupaan, nangangahulugang tumatakbo o lumalakad. Kapag ginamit mong sabaha yasbahu sa isang tao, sa kalupaan, nangangahulugan siya lumalakad o tumatakbo. Kung gagamitin mo naman ito sa salitang tao sa kalupaan, ngunit siya ay nasa tubig, hindi ibig sabing lumulutang siya. Hindi, lumalangoy ang meaning ng sabaha. Kasi iba ang lumulutang, kapag lumulutang, hindi yung gumagalaw. Lumulutang lang. Iba yung gumagalaw, yung lumalangoy. Kaya sabi natin kanina, ang salitang ito ay mayroong ideya na gumagalaw sa sariling katawan. Meaning, siya ay lumalangoy. Kung tinutukoy mo tao sa tubig, ito ay lumalangoy. Okay? Now, the meaning of this sabaha yasbahu now is to swim. To swim. Lumalangoy. Kaya sinabi natin, ang lahat ng bagay ay lumalangoy sa kalawakan. Katulad dito, kung gagamitin mo sa ang salitang sabaha sa celestial bodies, tulad ng araw, hindi ito nangangahulugan na ang araw ay lumilipad lamang. Kundi ito ay nangangahulugan na siya ay lumalangoy o gumagalaw sa kalawakan. Hindi lang lumilipad, lumalangoy o gumagalaw siya sa kalawakan o umiikot siya at dumadaan sa kalawakan o lumalangoy. That is the meaning na ang araw ay gumagalaw, umiikot, lumalangoy, lumilipad sa kalawakan. That is sabaha yasbahu. So ang araw
ay umiikot din ito sa kanyang sariling aksis, gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ang pag-ikot ng araw sa sariling aksis ay napatunayan ito sa tulong ng mga kagamitan. Okay? Anong kagamitan ang ginamit nila? They make a picture about the sun. Talagang kinlose up nila. Hindi lang isa, marami ang kinuha nila. And then, inilapag nila sa mesa. Nakita nila ang araw na mayroon itong mga dot. At napansin nila kung saan isa lamang naman pwesto yung kanilang mga kamerang ginamit, naka-close up ang araw, nakita nila yung mga dot paiba-iba. So, ibig sabihin na discover nila na ang araw may mga dot at umiikot siya. Dahil kung hindi siya umiikot, yung steady ng camera, dapat isa lang ang larawan na kukuha nila. Pero yung mga dot, nakita nila na iba-iba yung mga posisyon ng dot, nagpapatunay na ito ay umiikot. In this situation, napatunayan nila sa pamamagitan lang ng imahe na nakuha nila sa araw, ang araw ay umiikot. That's why sabi ng Quran, ang araw ay umiikot sa kanyang sariling aksis. At ito ay napatunayan nila. Napansin nila ang araw, may batik ito, na kung saan nakumukumpleto ang batik na ito sa isang pabilog ng araw na ito, sa paggalaw ng isang beses. Sa paggalaw ng isang beses, bago makaikot ang araw sa sarili niyang aksis, yung karan, bundo, 24 hours. Okay? Iikot siya sa kanyang sariling aksis, 24 hours. Yung araw, sabi nila, iikot ito sa sariling aksis 25 days bago makabalik sa simula. Ang iba naman sabi nila 27, 28. Ang sabi naman ng iba 29. Allah knows best. But ang mahalaga dito, umiikot siya sa kanyang sariling aksis at bago siya makabalik sa kanyang panimulang aksis, 25 days, 27, 28 or 29 days sabi ng mga nag-aral na mga astronomiya patungkol sa pag-ikot ng araw. Alhamdulillah. So ang mahalaga dito, ang sinabi ng Quran ay umiikot siya sa kanyang sariling aksis. Okay? Alhamdulillah. At napatunayan nila na ang araw ay nagtatravel through the space. Lumalangoy nga, meaning umiikot nga, gumagalaw nga. At sinabi pa nila, ito sa tansya na lang nilang ito. Of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam dito dahil iba-iba ang ikhtilaf nila dito sa pagtakbo ng araw. Okay? So sabi nila, ang kanyang pag-ikot 150 miles per seconds. Can you imagine 150 miles per seconds? So, ito ay pag-ikot ng araw. 150 miles per second. At ito ay nakakaikot 200 million miles a year. 200 million miles a year para makompleto niya naman ang isang revolusyon. Tulad ng ang daigdig, ang kanyang revolution, 1 year. Makumpleto niya yung revolution pag-ikot niya sa araw. Itong araw, tumatakbo naman siya ng 150 miles per seconds. At nakakabuo siya ng 200 million miles in every year para mabuo niya ang isang revolusyon. Ganun siya kabilis. Matindi ang pag-ikot niya. Kumbaga sa ipo-ipo, pag ang ipo-ipo, di ba, pag umiikot yan, lahat ng satabi niya, kukunin niya yan. Di ba? Paano kung itong umiikot? Kahit daigdig, kayang paikutin nito. Di ba? Kung ganun to katulin umikot, at alam natin, napakalakas na magnetic ng araw para paikutin niya ang mga ibang planeta. Mamaya, tatapikin ko yan. Inshallah, dahil malaki ang konektado nito sa pag-aaral natin. Okay? Ba't ang iba sabi nila, 12 kilometers lang per second. Ito kasi 150 miles, no? Layo nito, 12 kilometers lang per second. Okay? Allah knows best. But ang importante dito, yung umiikot ang mundo sa kanyang sariling axis at mayroon siyang revolution 1 year, yun nga, sabi nila 200 million miles a year ang kanyang naikot para mabuo niya ang isang revolution. Okay. Another ayah, na ang araw ay gumagalaw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 36 verse 40, La syamsu yanbaghi laha an tudrikal kamara. Walalaylu sabikun nahari wa kullu fi falikin yasbahun. Dalawang aya, no? Wa kullun fi falikin yasbahun. Same. Pero dalawa dito eh. Yung kanina, tinapik na natin to, wa kullun fi falikin yasbahun, meaning ang lahat ay lumalangoy sa taas, gumagalaw, umiikot, lumilipad,
But dito sinabi rin lang Allah subhanahu wa ta'ala, la syamsu yambagilaan tudrikal kamara. Meaning, hindi pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na maabot ng araw ang buwan. Meaning, hindi niya pwedeng habulin ang buwan. So pag sinabing hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang araw hindi niya pwedeng abutin, i-overtake ang buwan, meaning lumalangoy sila, gumagalaw sila. At hindi ito pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na huwag mong o-overtake ang buwan. Hindi ko pinapahintulot yan. So meaning, sa salitang ito na malinaw na gumagalaw sila, kaya hindi naman siya pinapahintulutan ng araw na pangunaan niya ang buwan o lampasan ng buwan. Ay, bakit? Kung hindi ba naman gumagalaw to, sasabihin ba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na huwag mong pangunahan ng buwan? Kaya niya lang sinasabi ito dahil malinaw na sila ay kapwa gumagalaw. Ang buwan at ang araw at kailangan hindi unahan ng araw ang buwan. Kung ano lang ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun lang ang gagawin ng araw. Okay? Another na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala as a dalil in chapter 36 verse 38, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dalika ta'dir al-azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dalika al-taqdir al-azizil alim. Ang araw ay gumagalaw, linaw. Ang araw ay gumagalaw. Lumalangoy sa kanyang takdang landas. Linaw, lumalangoy, gumagalaw sa takdang landas sa natataningang panahon. Ito ang itinakda sa kanya o pagtakda ng sukdul sa kapangyarihan at ganap na maalam. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang araw ay gumagalaw ayon sa kanyang takdang landas na natataningan panahon, meaning, at ito ang pagtakda ng sukdol ng kapangyarihan, ang pinakamaalam ang Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a very clear na ang araw ay gumagalaw, umiikot sa kanyang sariling axis, at umiikot a year in a one revolution ang araw. Allah knows best. But ang gusto kong malaman ngayon, ano yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tajiri limustaqarrin laha. Meaning gumagalaw sa takdang panahon ang araw. Very important. Tumagalaw ang araw sa kanyang takdang panahon. May itinakda ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paggalaw ng araw. Mayroon itong 4 na view. Sa iba 3 view, but tayo pinili natin ang 4 view. Una, sinabi ni Qatada radiyallahu anhu, tajri lamustaqarrin laha, gumagalaw ang araw sa takdang panahon, meaning, mayroon siyang takdang panahon na paggalaw na hindi pwedeng lampasan. Nakatakda lang. Ano yung kanila? Nakatakda lang sa kanya na huwag niyang lampasan ng buwan. Kanina binanggit natin, hindi niya pwedeng pangunaan o lampasan ng buwan, dati siya'y takda. Gagalaw ka pero hindi mo lalampasan ng buwan. Sabi ni Qatada radiyallahu an, mayroon siyang paggalaw, ngunit may nakatakda lamang siya sa kanyang paggalaw. Ito rin ay gumagalaw sa taginit na orbito at hindi kailangan lalampas sa takdang panahon. Ito rin ay gumagalaw o umiikot sa taglamig at hindi rin pwedeng lumampas sa takdang panahon. So meaning, ang araw ay umiikot, gumagalaw ayon sa kanyang takda na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2 na itinakda sa araw sa kanyang paggalaw, according to Ibn Mas'ud and Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ang araw ay tumatakbo ng walang tigil. Dire-diretso ang kanyang paggalaw, ang kanyang pag-ikot. Ibig sabihin, hindi ito tumitigil sa isang lugar na kung saan titigil ng umikot. Hindi. Patuloy siyang iikot, patuloy na gumagalaw sa gabi at araw. Hindi ito bumabagal, hindi ito humihinto, sabi nila. Ibn Abbas at Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. At sinabi nila, wasakkara lakumus syamsa wal qamara daibain. At ipinailalim niya sa inyo ang araw at buwan na patuloy, kapwa patuloy, na kung saan
lumalangoy sa kanilang landas para ang tao ay paglingkuran. Okay? Ipinalalim, meaning paglingkuran tayo ng araw at ng buwan. Kaya yun ang ibig sabihin ng ipinalalim, pasakkara. Ipinalailalim sa inyo ang araw at buwan na kapwa patuloy na lumalangoy sa kanilang landas. Take note, baka susunod na ang buwan dito, pareho silang lumalangoy, pareho silang gumagalaw. So in this situation, sabi ni Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhuma, ang araw ay patuloy na gumagalaw, gabit araw, walang tigil sa kanyang paggalaw. At ito ang itinakda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy siyang gumalaw. Patuloy siyang gumalaw until pag-uutusan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay titigil na. Okay? Hihintayin niya ang command kung titigil na siya, kung saan mawawalan na rin siya ng buhay, insyaAllah. Number 3 na ibig sabihin na ito ay umiikot sa kanyang takdang panahon, gumagalaw siya sa takdang landas na tinaningan, ito ay katapusan na ng mundo. Dahil ang araw, itinakda rin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mamahinga o mawalang buhay pagdating ng nalalapit na araw ng pagkagunaw ng mundong ito. Even the NASA, sila ay naniniwala na darating ang panahon na mawawalang liwanag ang araw. They are believe. Mawawalan ito ng liwanag dahil anila magkukulang ang enerhiya ng araw. At ito, dahil sa pagkukulang ng enerhiya nito, unti-unti itong mawawala at sabi pa nila, alanosbes, sasama ito sa ranggo ng mga dwarf na mga star at pagkatapos ay mawawalang buhay. So they are also believe na ang araw ay mawawalang buhay. That's why, ito ay isa rin sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy siyang gagalaw hanggang sa takdang itinaning sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag dumating na ang panahon na hindi na siya pwedeng gumalaw, siya'y mawawalang buhay. At sinabi rin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang pinaniniwalaan nilang mawawalang buhay ang araw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Idha syamsu kuwirat." Kapag ang araw ay nawalan ng liwanag at pagkatapos ay gegewang, that's kuwirat, mawawalang liwanag, gegewang at titilampot o matatapon. So totoo ang kanilang sinabi because nasa Quran at matagal na ito sa Quran. Bago pa ito sinabi ng NASA na ang araw darating ang panahon, mawawalan siyang liwanag, sabi nila. But the reason, Allah knows best. But sinabi ng subhanahu wa ta'ala, bago magunaw ang mundo, mawawalang liwanag ang araw, kuwirat, then gegewang-gewang sa taas, at pagkatapos ay titilampot o ito ay matatapon. Yun ang ibig sabihin ng kuwirat. Ito ay isa ring itinakda sa araw na siya gumalaw ng gumalaw hanggang sa natataningan niyang panahon. Isa pa rito na nagpapatunay na gumagalaw ang araw kapag nagpapatira pa siya sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, marami ang nagsistir ito sa mga kafir o sa mga hindi mananampalataya. Talaga namang pinuna nila ito, tinuya nila ang hadith na ito. Bakit mo ito Bakit mo makakayanang ipaliwanag ito? Hindi ka naman Muslim. Ang Muslim lang ang tanging makakapagpaliwanag kung paano nagpapatira pa sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito'y lumulubog. Okay? So because the hadith, popular na hadith ito, isinalaysay ito ni Abu Dar, radiyallahu anhu, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "O Abu Dar, alam mo ba kung saan pumupunta o saan lumulubog ang araw? Saan lumulubog ang araw? Alam mo ba kung saan pumupunta o lumulubog ang araw?" So sabi ni Abu Dar, radiyallahu anhu, ang Allah at ang kanyang sugo, Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo, sallallahu alaihi wasallam, ang higit na maalam. Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagpupunta kapag lumulubog na siya, ito ay nagpupunta sa ilalim ng trono ng subhanahu wa ta'ala at nagpapatira pa at humihingi ng permiso na kung siya ay sisikat pa at pakikintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sumikat kung siya sumisikat, lumubog kung siya lumulubog. At darating ang panahon, every time nalulubog yun every time nalulubog, pupunta sa ilalim ng trono, magpapatira pa at hihingi ng permiso kung sisikat sa silangan at lulubog sa kanluran. Tuloy-tuloy ito.
Until finally, isang araw, magpapatira pa, paglubog ng araw, paglubog ng panahon, paglubog ng araw, pupunta ito sa ilalim ng trono, samantala magpapatira pa. Remember, magpapatira pa. At sasabihin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung lilitaw siya, hindi na siya papahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumitaw sa silangan. Rather, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumitaw ka kung saan ka lumubog. Itong hadith na ito, lumitaw ka kung saan ka lumubog, lumitaw ka kung saan ka lumubog, ibig sabihin, gumagalaw ang araw. Dahil hindi mangyayari yan, na siya ay lumitaw sa paglubog ng araw, sa sunset natin, kung hindi ito umiikot. Napakalinaw na siya ay gumagalaw ang araw na ito. Alhamdulillah. So in this situation, lumitaw ka kung saan ka lumubog. At pinaniniwalaan ng mga Muslim yan dahil bago maganap ang araw ng paghukom, ang araw ay sisikat sa lubugan. Alhamdulillah. Pero paano mangyayari yun na ang araw ay sisikat sa lubugan? Tandaan natin, there is no impossible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita natin siguro mapinaksa natin, no? Hindi pagkaraniwang mga linikha ito. Walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung pag-uusapan natin ay walang imposible, bakit hindi niya kayang ipalitaw doon yung araw sa lubugan? Kung kanya itong gustuin, walang imposible. Ngayon, kung sasabihin natin dadaan tayo ng proseso, tignan natin ang pag-aaral ng mga siyensya patungkol dito. Na sila rin ay naniniwala na ang araw ay lilitaw doon. Darating ang panahon. Allahu Akbar! Okay, processing tayo. Paano yung sinabi nilang processing? Bakit ang araw ay lilitaw doon? Ang mga planeta, tulad ng mundo, ay mayroong malakas na gravity. Kaya tayo ay hindi nangangahulog. Ang araw ay higit na malakas ang kanyang gravity kaysa sa mundo. Kaya umiikot ang mundo because of magnetic field. Meaning, dahil malakas ang ang gravity ng araw ay hinihigop niya itong mundo para umikot. At ang pag-ikot nila ng mundo mula silangan papuntang, mula kanluran papuntang silangan, ganyan. So there is a possibility, Allah knows best, ang araw ay umiikot din ng paganyan. Dahil hihigupin niya ang mundo, kung ganito ang ikot niya, parang ipo-ipo, malakas to, malaki to, may malakas din ang gravity, magnetic niya malakas, hihigupin niya ang mundo, kung iikot ng ganito ang araw, iikot niya ang mundong ganyan. That's why umiikot ang mga planeta because of the strong gravity ng araw. Minamagnet niya sila, hinihigop niya sila kasabay ng kanyang pag-ikot na napakalaki nito, ay napapaikot niya ang mga planeta, especially our planets, the Earth. Kung bakit umiikot to? Because of magnetic field. Inihigop siya ng araw because malakas na malakas ang gravity niya kaysa sa mundo. Okay? So meaning, in this situation, nila, kung bakit lilitaw ang araw doon sa lubugan, sisikat siya doon, dahil sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya napapayagang sumikat sa silangan, kundi sumikat siya sa lubugan, nila. Maaaring ang pag-ikot ng mundo ay bumaliktad. Babaliktad ang pag-ikot ng mundo. So in this situation, kung babaliktad ang ikot ng mundo, then sa possibility, ang araw ay babaliktad din ang kanyang ikot. Para ibaliktad niya ang ikot ng mundo dahil may malakas ang gravity niya, ihigupin niya, kung babaliktad siya, babaliktad din ang mundo. In this situation, kung babaliktad ang pag-ikot ng mundo, lilitaw nga ang araw doon. Paano? Like example, ito ang mundo, ito ang araw, iikot sila. Okay? Ito yung silangan, ito ang lubugan. Pag-ikot dito ng lubugan, ayan madilim na tayo sa likod. Okay? Iikot pag muli para lumitaw sa silangan. Pero hindi tutuloy. Iikot siyang biglang ganyan. Babalik siya ganyan, babalik yung kanluran dito at makikita natin bigla unti-unti ang araw tumataas. So, ito exactly ang hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Na sinabi niya bago lumitaw ang araw, mahaba ang gabi. Hanggang 2-3 araw. Haba. Paano humaba? Because lilitaw na sana ang araw sa silangan, biglang iikot muli. Meaning, hahaba pa ang gabi.
Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, haba ang gabi bago sumikat ang araw sa lubugan. Okay? I will explain. Ito ang silangan kanluran. Okay, iikot siya. 12 hours. Andiyan na silangan, lubog na tayo. Lulubog na tayo. Then iikot siya 24 hours. Pagdating before 24 hours, hindi matutuloy. Gabi yun, paumaga na tayo. Babalik siya sa kanyang ikot. So pagbalik niya sa kanyang ikot, ibibilang ka na naman ng isang gabi. Until finally, mauunang lilitaw yung dating kanluran. So lilitaw tayo sa araw dahil bumaliktad yung kanyang pag-ikot, lilitaw ngayon yung araw, tumataas abang umiikot yung araw. In this situation, exactly, na sinabi ng mga astronomers, scientists, darating ang panahon, ang araw ay sisikat sa lubugan. Alam doon nila, ay baka naman kopya lang sa Quran yan, tsaka sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Matagal na yan sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinihintay niyo pa ba ang mga tanda? Kabilang doon ang tanda, ang pagsikat, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon ang araw sa lubugan. Hinihintay niyo pa ba ang mga tanda? Kapag ang tanda ay dumating, wala na ang paalalang halaga ang paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa dyan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang paglitaw ng araw sa lubugan. So in this situation, they are agree na ang araw ay lilitaw sa lubugan pagdating ng panahon. Allahu Akbar! So napatunayan muli na ang araw ay gumagalaw at ito ay sisikat sa lubugan at ito na ang katapusan ng mundo. Pero balikan natin yung pagpapatira pa niya sa ilalim ng trono. Kada lumubog pumupunta sa ilalim ng trono, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, para magpatira pa. At kabilang ito sa natataning ang takdang panahon ng araw. Kapag siya gumagalaw, mayroon din siyang takda. Kailangan pumunta siya sa trono, paglubog, at magpatira pa. At humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala, humiling kung sisikat pa siya. Pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumikat ka sa silangan, alhamdulillah. Pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka na pinapayagan, sumikat doon, hindi kita pinapayagan, sumikat ka sa lubungan. Paano ang ibig sabihin ng pagpapatira pa sa trono? Okay? Malalim na knowledge. Unang-una, gusto kong malaman natin ang ars ng Allah subhanahu wa ta'ala o trono ay bubungan ng buong santinakpan. Tatlo lang ang purpose kung bakit ito linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito upuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan naririnig nyo trono, upuan, pagkaraniwan trono, upuan ng hari. Hindi. Walang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala para upuan niya ito. Ano, lilitaw na malaki pa trono sa kanya? Walang hanggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliit lang ang kanyang linika. Hindi niya upuan ng trono. Remember, hindi niya upuan ng trono. Kung bakit niya linika ito, bubungan ng lahat ng tinakpan o lahat ng linika. Pangalawa, ito ang magbibigay liwanag sa paraiso. Sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbibigay ng napakagandang klima sa paraiso na hindi pagsasawaan ng tao, kundi pil na pil nila abang buhay na napakasarap ng klima sa paraiso. Perfect climate. At sa araw ng paghukom, bibit-bitin ng 8 anghel ito para maging silungan ng mga tao sa kabilang buhay. That's the purpose of trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. So now, balik tayo sa araw na nagpapatira pa sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, ang trono ay bubungan ng lahat ng mga nilikha. At ito ay buhat ng 8 anghel, even na the day of resurrection, buhat pa rin ng 8 anghel. At itong 8 anghel, in Israel Mi'raj, nakita din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga anghel na ito, hawak nila ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said, pinatunayan sa banal na Quran, na 8 anghel ang umahawak dito. So sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaku ala arjaiha, wa yahmilu arsya rabbuka fawqahum yawma idhin samaniya. Ang mga anghel ay magkabilang panig sa trono, 8 ang mga anghel na ito na pasan-pasan nila sa araw ng paghukom ang trono ng iyong Panginoon. So yan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, trono, buhat ng mga anghel, bubungan ng lahat ng mga nilikha. So meaning, ang ibig sabihin, hindi lang araw ang nagpapatira pa sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatira pa sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil saan tayo pumunta, nandyan ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ang araw saan pumunta, nandyan ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kaya lamang, may iba't ibang pamamaraan tayong pagpapatira pa. Yun ang hindi naiintindihan ng mga pupupuna, nagkikriticize
na ang araw ay nagpapatirapa kapag lumulubog sa ilalim ng trono ng Subhanahu wa Ta'ala, ang hindi nila naiintindihan ang pagkakaiba-iba ng meaning ng tirapa sa mga linika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala according to their kalikasan. Kung makikita mo nga naman, gagabit sila ng mga malalakas na teleskop. Wala naman ka nakikita gumagalaw ang araw. Normal lang naman siya. O, nandun lang, naglalakbay lang. Wala naman nagpapatira pa. Paano siya nagpapatira pa sa ilalim ng trono ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala silang naiintindihan sa bagay na ito. Ito ang bagay na unseen, na hindi kayang sagutin ng isang tao ito. Bagay na hindi nakikita kung paano sila nagpapatira pa. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakaalam lamang kung paano nagpapatira pa ang lahat ng kanyang mga linika. Pero hindi ibig sabihin ang kawalan ng pangunawa natin dito o pag-intindi ay isang bagay na hindi ba ito nangangahulugang hindi umiiral dahil hindi natin naiintindihan, hindi nakikita? No, umiiral ito. Gaya ng sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay mga nagpapatira pa sa kanya lahat ng kanya nilika. Lahat. Hindi lang ang araw. Lahat. Nasa ilalim tayo ng trono. Lahat tayo ay nagpapatira pa sa ilalim ng trono ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala said in chapter 22 verse 18, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamara wan nujuma wal jibalu wasajjaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ano sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hindi mo ba napagmasdan na ang lahat na sa kalangitan at kalupaan, ang araw, ang buwan, ang bituin, ang kabundukan, at mga punong kahoy, at mga hayop, at karamihan sa mga tao'y nagpapatira pa kay Allah? Unwillingly. Gusto man nila o hindi, magpapatira pa sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So napakalinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang araw, buwan, hayop, ibon, bundok, mga tao, nagpapatira pa yan lahat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kalangitan at sa kalupaan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. In chapter 17 verse 44, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tusabbihu lahu samawatu saba'u wal ardu wa man fihina wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ang 7 kalangitan at kalupahan at sa lahat sa pagitan nito ay lumuwalhati sa Kanya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at walang anumang bagay ang hindi lumuwalhati kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagpuri, datapwat hindi nyo nauunawaan ang kanilang pagbunyi ng pagkalwalhati kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nyo naiintindihan. Innahu kana haliman ghafura, katotohanan siya ang pinakamakapangyarihan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lagi ng nagpapatawad. So sabi niya, nagpapatira pa lahat, pero hindi nyo naiintindihan kung paano sila nagpapatira pa ang kanyang mga ninika. Pero sabi niya, walang ninika sa langit at lupa na hindi luluwalhati sa akin, hindi pupuri sa akin, hindi magpapatira pa sa akin. Meaning, lahat sila'y magpapatira pa, ngunit hindi nyo naiintindihan. Tulad halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in Quran, chapter 16, verse 48. Awalam yaraw ila ma khalaqallahu min syai'in yataparra'u dilaluhu anil yamini wa syama'ili sujjadan lillah. Hindi ba kanila napagmasdan ang mga bagay na linikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanilang mga anino ay nangihilig sa kanan, minsan na sa kanan, minsan na sa kaliwa, nagsasagawa sila ng papapatira pa kay Allah. Kita mo, unwillingly, kupar, disbeliever, may anino sila. Kanan, kaliwa, dumarating yan, nakikita natin yan, kaliwa, minsan sa kanan. Pero sila'y nagpapatira pa. How? Hindi natin alam. Sabi ng Allah, nagpapatira pa sila. Ito ay pagpapatira pa ayon sa kanilang kalikasan kung paano sila inuutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala magpatira pa. That's why, hindi katulad ng lahat ng mga tao na kung saan nagpapatira pa. Halimbawa, magpatira pa tayo, noo, ilong, palad, tuhod, paa, nakasahid sa ating ground o kalupaan o simento o sadyada o carpet, ito'y patira pa. Pero hindi ito mga tao para gawin nila yung ganoon. So mayroon silang sariling kalikasan na inutos ng Subhanahu wa Ta'ala kung paano sila magpatira pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. There's a possibility, like for example, ang anino lumiliit. Ang anino sa kanyang pagliit, ito itanda ng pagsuko at pagtira pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because the meaning of pagtira pa, ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, the prostration is also, the meaning of also of the prostration is
pagpapakumbaba at pagsunod. Hindi lang ibig sabihin na magpapatira pa ka like the Muslim, kundi ibig sabihin ng pagpapatira pa ay also sumusunod at lumuluwalhati, nagpapakumbaba. Yung kufar, disbeliever, hindi ba lilikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba siya sumusunod sa Kanya? Hindi ba kailangan niyang kumain? Lilikha kita, kumain ka. Lilikha kita, kailangan dumumi ka. Lilikha kita, kailangan umihi ka. Sumunod ka sa akin. Hindi ba sumusunod ang katawan ng tao? Sa ayaw at sa gusto niya, susunod ito dahil ito ay lilikha ng subhanahu wa ta'ala. That is also frustration. Pagpapatira pa ang tawag dyan dahil ito ay pagpapakita ng pagsuko, pagsunod at pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng anino na lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes they are high, mataas sila, mahaba. Sometimes they are short, maiksi sila. Tandaya ng pagsuko, pagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala na sumunod kayo, sometimes sa kaliwa ka, sometimes sa kanan ka, lumaki ka at lumihit ka. Yan ay pagsunod mo sa akin, magpatira pa ka sa akin. That is also frustration because ito ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why hindi lakat ng pagpapatira pa ay katulad ng ginagawa ng Muslim. Ito ay depende sa kanyang kalikasan. Mayroon din sa panahon natin na mga tao na kapag sila ay yumuyuko sa kanilang mga hari, they call this frustration. Hindi sila nagpapatira pa na katulad natin. Ba't sila yumuyuko? Ba't sabi nila ito'y pagpapatira pa? So yun ay pagpapatira pa sa kanila. That's why, ang araw kapag siya'y lumulubog, pumupunta sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala at alam natin lahat saan tayo pumunta na sa ilalim tayo ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil bubungan ng trono at nagpapatira pa, meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam nito kung paano siya nagpapatira pa. Either sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagpapasakop sa kanyang Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam natin, nagpapatira pa, hihiling siya kung sisikat siya at pagkatapos sasabihin ng subhanahu wa ta'ala, sige sumikat ka sa silangan, later hindi ka nasisikat doon, sumikat ka sa lubugan. That is also frustration because ito'y pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, hindi nila pwedeng sitain ang pagpapatira pa ng araw sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lahat pala tayo ay nagpapatira pa lamang sa ilalim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala niya lamang ayon sa ating likas na linikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala as a natural na kalikasan kung paano tayo magpatira pa. Yun ang pagpapatira pang gawin natin kung paano ito ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat kanyang linikha. Kung tayo ay inutosang Muslim magpatira pa sa pamamagitan ng paglapag ng palad, tuhod, paa at noo, tilong, that is our prostration. Also, our prostration yung pagpapakumbaba at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. According to Ibn Taymiyyah rahimahullah, that is the meaning also ng pagpapatira pa. But yung araw, mga ibon, mga halaman, mga puno, mga bundok, mga tubig, hindi natin alam kung paano sila magpapatira pa. That is ay unseen. Ang tanging nakakaalam kung paano sila magpatira pa, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng akin nilikha ay nagpapatira pa sa akin at walang lumuluwalhati sa akin. Sa langit man sa lupa, sa pagitan to, lahat ay lumuluwalhati sa akin, sumusunod, nagpapatira pa. Yan ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So now muli ay napatunayan natin na ang araw ay umiikot. At ito ay bago na lamang moderno nilang sinabi na ang araw ay umiikot, pero napakatagal na sa banal na Quran na ang araw ay umiikot. Especially, nakakatulong ang kanyang pag-ikot para hatakin niya ang mundo na umikot at magkaroon ng araw at gabi. Hindi lang sa kanyang gravity na napakalakas, Allah knows best. Pero bakit kailangang umikot ng araw? Allah knows best. According to my studying, patawarin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ako'y magkamali because ito ay sa aking pag-aaral lamang, ang araw ay maaaring kung bakit umiikot, there's a possibility, Allah knows best, para hindi masunog ang mundo. Dahil kung ang araw ay mananatili na hindi ito gagalaw, kahit umikot pa ang mundo, susunugin niya ito. Bakit? Napakainit kaya ng araw na ito. So kung siya ay iikot, ang kanyang init ay mababawasan dahil sa kanyang pag-ikot. Tulad lamang yan ng isang gasa, o yaong ilaw na mayroong gaas, na kapag sinindihan mo yon at tinistedy mo sa daliri mo, mapapasok ka kahit malayo. Pero kung dinadaan mo siya ng ganyan, gumagalaw siya, never kang mapapaso dahil sa kanyang paggalaw ang kanyang init ay napapawi.
So there is a possibility, isa sa reason, alanos best, ang araw kung bakit tumiikot, hindi lang para hatakin ang planeta, para magkaroon ng araw at gabi, there is a possibility para makontrol ang kanyang init at hindi niya sunugin ang mga nakatira, especially sa mundong ito, ang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanyang pag-ikot, hindi masyadong nagiging mainit ang dating niya sa ibang planeta. Alanos best. Matang mahalaga ngayon, ang paksa natin na patunayan natin muli, mula sa banal na Quran, matagal na panahon na, bago nila na-discover, 19th century, 17th century, subhanallah, bago pa lang yan, sa Quran matagal na ang araw ay gumagalaw sa kanyang sariling axis at sinasabi nilang meron din itong one revolution, ang araw alanos bes. Allahu Akbar. So inshallah, ipagpapatuloy natin muli ang pag-aaral na ito patungkol sa siyensya ng banal na Quran sa susunod. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Waalaikumsalam.